Magandang araw po. Ikikwento ko lang yung experience ko sa bahay ni Lola na hanggang ngayon nakakapagpatindig pa din sa balahibo ko. Nangyari to nung teenager pa lang ako. Nakatira kami noon sa Pasig. Pero nung naghiwalay kasi si Mama at Papa, sinama kami ni Mama doon sa bahay nila Lola at Lolo sa Rizal. Doon muna kami tumira noong mga panahon na yun. Medyo malayo yun sa syudad. Hindi naman masyadong liblib, pero maraming mga puno at matataas na damuhan. Ang bahay nila Lola noon ay may malaking bakuran. Tapos sa likod ay bakanting lote na puno ng matataas na damo. Merong puno ng mangga doon sa harap ng bahay. Madalas kaming tumambay doon ng mga kapatid ko dahil presko sa ilalim noon. Simula pa ng bata ako, nakakaramdam na talaga ako ng mga bagay na hindi ko naman dapat nararamdaman. Kaya sanay na din ako sa mga bagay na hindi normal para sa marami. Nung lumipat kami dun, mahigit 1 buwan din ang nakalipas bago ko unang maramdaman ang kababalaghan sa bahay na yun. Pero ako lang ang nakakaramdam dun. Sila Lola hindi naman. Isang gabi, pagkatapos kumain, tumambay ako sa tapat ng bahay. Ganun kasi ako pagtapos kumain. Nagpapababa ng kinain. Nakasanayan ko na lang din sa araw-araw. Noong gabing yun, naglakad-lakad ako sa harap ng bahay. Nang bigla na lang akong may marinig na sitsit mula sa malayo. Psst, psst. Tumingin-tingin ako sa paligid upang hanapin kung saan galing yung sitsit. Nang mabaling yung tingin ko sa puno ng mangga sa bakuran, may nakita akong anino dun. Isang anino ng babae na nakatayo sa tabi ng puno. Hindi masyadong kita ang mukha nun dahil madilim na ng mga oras na yun. Pero kitang-kita ko yung hulma. Nakabistida yun at mahaba ang buhok. Alam ko na agad na hindi yun tao. Alam ko dahil ramdam ko kung ano yung tao sa hindi. At saka isa pa, lahat ng tao sa bahay nasa loob. Ako lang yung nasa labas ng mga oras na yun. At yung bahay nila Lola doon, may bakod. Kaya hindi basta-basta makakapasok ang nasa labas. Tinignan ko yung babae. Pero hindi ko alam kung nakatingin siya sa akin. Pero yung hulma niya parang nakaharap sa direksyon ko. Wala naman akong naramdaman na takot nun. Dahil sanay na nga ako makakita ng mga ganun.